Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ngayong araw o ngayong gabi, sisimulan ho natin bidnillahi ta'ala ang ating bagong serye ng aralin patungkol sa mga hakbang sa pagsasagawa ng Hajj. Layunin ho natin sa mga serye na ating gagawin bidnillahi ta'ala na matalakay ang ilan sa mga hatol, mga aralin patungkol sa Hajj. Lalo pat napapanahon at napapalapit na ang buwan ng Hajj at marami ang nagbabalak na magsagawa ng Hajj. Ito ho ay aralin para sa lahat o lecture para sa lahat, higit lalo sa mga nagbabalak na magsasagawa ng Hajj ngayong taon. Mga kapatid sa Islam, sa seryeng ito ay samahan sinabi ng mga ulama rahimahumullah ta'ala na ang kahulugan ng al-mansak ay siyang at-ta'abbud. Ibig sabihin ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mansak, ito din yung katawagan na kanilang ginagamit sa al-hajj. Samantalang ang hajj naman ay sinabi ng mga ulama, ang kanyang kahulugan ay qasdu makkata li'amalin makhsusin fi zamanin makhsus. O at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala fi Makkah li'amalin makhsusin fi zamanin makhsus. Sinabi ng ulama rahimahullah ta'ala na ang kahulugan ng Hajj, ito yaong pagtungo sa Makkah al-Mukarramah upang idaos ang isa sa mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nakatakdang oras at nakatakdang panahon at sa nakadakdang lugar. Yan ho ang kahulugan ng Hajj, mga kapatid sa Islam. Ngayon naman, ano ho ang kahalagahan ng Hajj sa Islam? Ang Hajj, ito ho ay inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim at ganda naman inobliga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. At pangatlo naman, ito ay napagkaisahan ng mga ulama rahimahumullah ta'ala. Ibig sabihin, nag-ijma' ang mga ulama rahimahumullah ta'ala sa hatol ng Hajj na ito ay obligado. Samantalang sa Quranul Karim ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Mula sa talatang nabasa ho natin, mga kapatid sa Islam, ay dito inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng Hajj. Sinabi ng Allah ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. At alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang inobliga sa mga tao ang pagsasagawa ng Hajj. Man istata ilayhi sabila, sino man ang may kakayahang magsagawa nito. So nanghulugan lamang mula sa talatang ating nabasa na ang pagsasagawa ng Hajj ay obligado. At ganoon din naman ito inobliga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na kung saan ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Katotohanan ay naitayo ang Islam sa 5 mga haligi. At panglimang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa haligi ng Islam ay ang wahajji baitillahi al-haram. Ibig sabihin ang pagsasagawa ng Hajj sa Baitullahi al-Haram sa Makkah al-Mukarramah. Ganda naman ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nang siya'y nanawagan sa mga tao, ya ayuhan nas, inna Allah qad farada alaykumul hajj fahujju. Katotohanan, sinabi ng Rasul sallam, o kayong mga tao, inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang Hajj, kaya kayo ay magsagawa ng Hajj. At pangatlo, mga kapatid sa Islam, mula sa batayan ng Islam na nag-ijma' ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ibig sabihin, lahat ng mga scholar sa Islam, mga banta sa Islam, matapos ng kamatayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nag-ijma', nagkasundo, nagkaisa sa hatol ng Hajj na ito ay obligado. Walang pag-anilangan na ang pagsasagawa ng Hajj ay isang obligadong gawain. Kaya mula sa mga nabanggit natin, mga kapatid sa Islam, dito ay napatunayan na ang Hajj ay kabilang sa mga obligadong gawain sa lahat ng mga Muslimin na ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal 'ala an-nasi min jihadin? Qala na'am, 'alayhinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal 'umrah. Nang tinanong ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa jihad,
sinabi ni Aisha radiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kung papaanong inobliga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang umrah para sa mga kababaihan, ay how much more," sinabi ng mga ulama, "sa mga kalalakihan. Magkagayon din na obligado sa mga kalalakihan ang umrah." So yan ay sana sa kapag hindi naman ginawa ay wala siyang gantimpala at mas lalong wala naman siyang kasalanan. So nang dahil dito mga kapatid sa Islam, ang pagsasagawa ng Hajj ay obligado sa lahat ng mga may kakayahan dito. Kasunod ng ating aaralin mga kapatid sa Islam ay ano-ano ang mga kondisyon sa pagkaobliga ng pagsasagawa ng Hajj. Ibig sabihin, kanino inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Hajj. Bagamat binanggit natin na ito ay obligado, pero sinong mga Muslim ang inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magsagawa ng Hajj? Binanggit ng mga ulama ang ilang mga kondisyon dito. Unang-una, al-Islam. Ibig sabihin, kailangan sa isang taong magsasagawa ng Hajj ay siya ay isang Muslim. Samantala, sa isang kafir, bagamat ayon sa karamihan ng mga ulama ng mga kufar ay mukhatabuna bi furu'i syariah, ibig sabihin sila inobliga din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kautusan sa Islam. Yun nga lang, kailangan ay bago sila magsagawa ng Hajj ay yakapin muna nila ang Islam. So sa ngayon, obligadong magsagawa ng Hajj ay yaong mga Muslim. So sino mang Muslim ay obligado sa kanilang magsagawa ng Hajj. Samantalang sa mga hindi mga manampalataya, ay sa gayong hindi pa sila mga manampalataya, hindi pa sila mga Muslim, ay hindi pa obligado sa kanila ang Hajj. Bagamat sa kabilang buhay ay maaari silang parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hindi nila pagsasagawa ng Hajj. Yun nga lang dahil sa sinabi ng mga ulama, al-kuffar mukhatabuna bi furu'i ash-shari'ah. Ang mga kuffar ay inobliga sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga furu' ng sharia katulad ng sala, ng zaka, ng as-siyam at saka ng hajj. Yung nga lang, bago nila ito gagawin ay kailangan yakapin muna nila ang Islam. So, yan ang unang kondisyon na binanggit ng ating mga ulama, ay yakuna musliman. Kailangan siya ay Muslim. Kaya, kung sakali man na halimbawa merong kafir, hindi Muslim, na sinadyang magsagawa ng Hajj sa Makkah al-Mukarrama, ang kanyang Hajj ay hindi katanggap-tanggap. Pangalawa, al-hurriyah. Ibig sabihin, kailangan sa taong nagsasagawa ng Hajj, kailangan siya ay malaya. Kailangan siya ay malaya. Alhamdulillah, sa panahon natin ngayon, ay wala nang slavery, wala nang pagpapakaalipin. Lahat ng mga tao kasalukuyan ay pawang malaya na alhamdulillah, kaya't obligado sa kanilang lahat ang magsagawa ng Hajj. Yan ang pangalawang kondisyon sa pagkaobliga ng Hajj. Pangatlong kondisyon na binanggit ng mga ulama, an yakuna mukallafan. Ang ibig sabihin ng mukallaf ay yaong taong mayroong kakayahang pinansyal, at pangalawa ay meron siyang sasakyan o masasakyan patungong Makkah al-Mukarramah. At bakit yan ang ating sinabi? Nang dahil sa yan mismo ang interpretation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kondisyon sa pagsasagawa ng Hajj sa surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Nang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kondisyon sa pagkubligo ng Hajj, which is al-istita'a, ang kakayahan, tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kahulugan ng as-sabil na binanggit sa Al-Quran Al-Karim. So binanggit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Man yamliku zadan wa rahila," o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sino man ang mayroong kakayahang pinansyal, yamlik zadan wa rahilatan, gumdi naman ay mayroon siyang sasakyan papuntang Makkah al-Mukarramah, o di kaya naman ay mayroon siyang pamasahe, pambili ng ticket, proseso sa visa halimbawa puntang Makkah al-Mukarramah. Kung nasa sa kanya itong dalawang bagay na binanggit natin, ay tiyak na obligado sa kanya ang pagsasagawa ng Hajj. Yun nga lang dahil siya ay mayroong kakayahan. So, sinabi ng ulama rahimahullah ta'ala, kabilang sa kondisyon sa pagsasagawa ng Hajj ay al-istita'a, ang kakayahan ng taong magsagawa nito. Samantalang kabilang din sa kondisyon na binanggit ng mga ulama rahimahullah ta'ala, an yakuna mukallafan. Ang ibig sabihin ng mukallaf ay kailangan sa isang tao na nasa wastong gulang at nasa mayroong wastong pag-iisip.
Kaya kapag sinabi natin nasa wastong gulang, yung taong wala pa sa wastong gulang, hindi obligado sa kanya ang hajj. So sa mga bata, halimbawa na hindi pa aqil o di kaya hindi pa naman siya baligh, hindi obligado sa kanya ang pagsasagawa ng hajj. Paano kung sakaling halimbawa, isang bata, bagamat hindi pa siya baligh, ay pinasama ng kanyang mga magulang para mag-hajj. Ang kanyang hajj ba ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hayaan ho natin na mismo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang sasagot sa mas'ala na yan, na kung saan nabanggit ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu na isang babae ang kanyang inangat ang kanyang anak habang siya ay nagsasagawa ng hajj kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So habang kasama ang kanyang anak sa pag-hajj ay kanyang inangat ang kanyang anak, "Ya Rasulullah, ali hada hajjun?" "Ya Rasulullah, ito bang aking anak ay katanggap-tanggap ba ang hajj para sa kanya?" Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, walaki ajrun." O sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maging ikaw na kanyang ina ay makakamit ng gantimpala. Sa hadith na ating nabanggit, sa mga bata na hindi pa humantong sa pagka-bulu o sa wastong edad, hindi obligado sa kanila ang hajj. Hindi obligado sa kanila ang hajj. Pero kung sakaling halimbawa siya ay mumayyiz, nasa edad na 7 pataas, bago pa man siya maging baligh, at dinala siya ng kanyang mga magulang halimbawa at pinasama sa pag-hajj, bagamat hindi obligado sa kanya ang hajj, pero maaaring tatanggapin ito para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nanatili na obligado pa rin sa kanya ang hajj kapag siya ay nagkaroon na ng wastong, sabihin nating pag-iisip, at siya ay humantong na sa tamang edad. So nang dahil dito, ang mga kondisyon sa pagsasagawa ng hajj ay ang mga sumusunod. Unang-una, an yakuna musliman. Kailangan siya ay muslim. Pangalawa, kailangan siya ay malaya. Pangatlo naman, kailangan siya ay qadir. Meron siyang kakayahan na magsagawa ng hajj, at nabanggit na natin ang kahulugan ng kakayahan na nabanggit sa talata. At pang-apat naman, o pang-lima ay an yakuna mukallafan. Kailangan ng isang tao ay nasa wastong gulang at mayroong wastong pag-iisip. Dalangin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa lahat ng mga muslimin na ang kakayahan para magsagawa ng hajj upang kanilang maitaguyod ang panglimang haligi ng Islam. At ito ho'y pangbungad lamang, at sa susunod na linggo insyaAllah ta'ala ay ating maipagpatuloy ang ilang mga hakbang at ilang mga hatol sa pagsasagawa ng hajj biidhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.